Good day mga kanegosyo. Ang video na to para sa mga lalaking gusto maging entrepreneur or may pangarap na magnegosyo sa buhay. Ang pinaka best advice mga kanegosyo, tanggalin mo na lahat ng advice ng mga focus in one, kalimutan mo na yon. Ang best advice sa pagninegosyo, magsimula ka ng bata ka pa, expect mo 10 years na pagkalugi at wag ka mag-aanak mga kanegosyo kapag wala ka pa sa 30s mo. Hayaan mo lang mauna mo yung mga kabatch mo magkaanak, mga kanegosyo. Kung gusto mong pumasok sa mundo ng pagninegosyo bakit? Mga kanegosyo, expect nyo na kapag pumasok kayo sa mundo ng pagninegosyo, malulugi kayo. Kapag meron kayong anak, mga kanegosyo, ang hirap magnegosyo kapag may pamilya kang binubuhay at may umaasa sa'yo. So kapag nalugi ka mga kanegosyo at meron ka ng anak, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, "Nak, wag mo na tayong kumain ngayon, nalugi yung negosyo ni tatay." So automatic mga kanegosyo, kung nalugi ka, wala kang setback, so automatic babalik ka sa pagtatrabaho dahil may mga binubuhay kang tao na umaasa sa'yo. At kapag nangyari yon, ang hirap na mong bumalik mula sa pagkalugi, bumalik sa pagninegosyo. So, para maging successful sa pagninegosyo, kailangan mong malugi ng paulit-ulit. At mahirap malugi ng paulit-ulit kung may pamilyang umaasa sa'yo at may anak ka na binubuhay. Iyan ang problema sa mga gusto pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Problema sa babae at hindi tinatapik. Dahil na in love ka habang nagninegosyo ka, nagkaroon kayo ng anak, akala mo forever na yung pagninegosyo. Mali mga kanegosyo. Kaya wag ka rin magmadali na maging tatay mga kanegosyo. Ang problema sa mga kabataan ngayon, gusto nila maging tatay agad. Hintayin mo muna yung 30s mo. Hintayin mo muna yung 10 years mong pagkalugi sa pagninegosyo. Magsimula ka ng 20s ka. Ang tamang age naman talaga para sa lalaking magkaroon ng asawa, 30s. Mas wise ka na mag-isip, mas emotional control ka na, control mo na yung emotion mo, mas alam mo na kung paano kumita ng pera, mas matured ka na, yung leadership mo on point na. So okay na kahit magpamilya ka pagdating ng 30s mo. Dahil yan naman yung tamang age . Sa babae mga kanegosyo, kabaliktaran. Kapag umabot sila ng 30s nila at wala pa silang anak mga kanegosyo, yung pagbubuntis nila, pagdating nila ng 30s, dahil mas stress sila sa trabaho, yung pag-produce nila ng bata, bababa. So mas hirap sila magbuntis pag umabot na at tumapak na sila ng pagdating nila ng 30s nila mga kanegosyo. Biological at science, facts. Kaya magkaiba ang babae sa lalaki mga kanegosyo. Kaya nga habang bata pa yung babae, mas yung reproductive organ nila mas okay silang magbuntis kumpara, mas delikado kumpara kapag 30s na sila. Tayo mga kanegosyo, kaya pa rin natin magkaroon ng anak kahit 30s na tayo. At yun naman talaga yung tamang edad. Sa babae, kabaliktaran. Kapag tumapak sila ng 30s at wala pa silang anak, dun ang delikado mga kanegosyo. Andyan na yung pwede silang makunan. Kasi andyan na stress sila sa buhay, mataba na sila. Yung katawan nila hindi na ganun ka-sexy tulad nung nasa prime age sila. Ang prime age ng babae 18 to 25 to 24 na nga lang . Ang prime age ng lalaki mga kanegosyo is 30s to 48 years old. Kaya wag kang magmadali magkaroon ng anak mga kanegosyo. Lalo na gusto mong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Pwede nyo sabihin, "Hindi, bakit yung kilala ko ganito?" Mga kanegosyo, hindi nyo alam yung
pakiramdam ng may anak tsaka nalugi ng pagninegosyo. At ang pinaka-advantage pa kung nalugi ka ng pagninegosyo at wala ka pang anak, pwedeng ikaw lang naman yung magutom eh. Pwede ka makikain sa magulang mo, pwede ka makitira sa magulang mo habang iniisip-isip mo yung pagkakamali mo sa negosyo mo. Kumbaga meron kang setback, meron kang kumbaga parang sa sundalo, meron kang pahinga. Tas pwede kang bumalik ulit sa mundo ng pagninegosyo. Kumpara sa lalaking merong anak at gusto pumasok sa pagninegosyo, mahirap. Dahil hindi mo alam yung pakiramdam ng pagkalugi. Tapos may anak ka pa, lubog ka na sa utang, tapos wala pa kayong makain. Okay lang sana kung lubog ka sa utang, ikaw lang yung magugutom, wala kang anak. Yun yung pinaka best advice mga kanegosyo. Peace.